Pahina 201. Mabilis na sabi ni James. Pinutol ni Carlos si James bago niya natapos ang kanyang pangungusap. I'll give you 10 minutes. You need ta. Halika dito ngayon din. With that, binabanan ni Carlos ang phone. Pagkababa niya ay napatingin siya kay Mateo na nakaluhod sa sahig. Namutla na si Mateo sa oras na ito. Si Carlos ay isang malaking pagbaril na kahit ang kanyang tiyuhin ay hindi maglakas loob na masaktan. Mukhang patay na siya sa pagkakataong ito. Hindi siya nagmakaawa. At hindi siya humingi ng tawad. Dahil alam niyang wala itong gagawing pagkakaiba. Lumuhad siya doon at walang laman ang mga mata niya na parang nawala ng kaluluwa. Napatingin si Carlos kay Mateo, na nataranta, at hindi niya ito pinansin. Hindi na kailangang pagsisihan ang pagkamatay ng gayong tao. Boom! Wala pang 10 minuto, may biglang umungol sa labas. Tumangala si Esther at nakita ang isang pribadong helicopter na paparating. Direktang lumapag ang isang hagdan sa balcony ng opisina. Ilang sandali pa, nakita si James na bumababa mula sa helicopter. Hello, Mr. Martin. Bumaba si James, lumuhad sa harap ni Carlos, at malakas na sinabi. Upang makapunta dito sa lalong madaling panahon, direktang pinakilos ni James ang kanyang pribadong helicopter at dumating ng mabilis hanggat maaari. Nang makita niyang bali ang mga paa ng kanyang pamangkin na si Mateo, walang karamay ang mukha nito, tanging malalim na katakutin. Iniisip niya kung ano ang gagawin sa kanya ni Carlos sa pagkakataong ito. Bagamat siya ang pinakamayamang tao sa East Coast. Bagaman sa mata ng mga tagalabas, siya ay isang malaking pagbaril, alam niyang siya, ang pinakamayamang tao, ay wala sa harapan. Kay Carlos. Ang kailangan lang ni Carlos ay isang salita para patayin siya kung gusto niya. Napatingin si Carlos sa kanyang tiyan nang hindi tumitingin sa kanya. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni James. Habang nanahimik si Carlos, mas lalo siyang kinabahan. Bastos ka. Papatayin mo ako. Biglang tumayo si James na galit ang mukha at sinuntok si Mateo. Bastos ka. Paulit-ulit kitang binalaan na maging low profile, at hindi mo lang ako pinakinggan. Go to hell. Hindi ka nakabilang sa pamilya Mester. As of today, wala ka sa pamilya Mester. Hindi nakita pamangkin. Hinayaan ni Mateo na bugbugin siya ni James nang walang pagtutol. Sa pagdating ni James, nawasak ang huling pag-asa sa kanyang puso. Isa siyang naglalakad na bangkay. Hindi niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Tama na. Sa puntong ito, sa wakas ay nagsalita si Carlos. Nang marinig ang sinabi ni Carlos ay agad na napatigil si James. Sa oras na ito, si Mateo ay binugbog at naghihingalo. Napahiga siya sa lupa na bagbog at namamaga ang mukha. Umaagos ang dugo mula sa mga sulok niya. Bibig. Galit na galit si James sa pagkakataong ito, kaya sinaktan niya si Mateo ng napakalakas at gusto niya itong bugbugin hanggang mamatay. Tapos lumapit si James kay Carlos. Sa isang splash, napaluhod siya. Napaluha si James at sinabing, Mr. Martin, hindi ko siya naturoan ng mabuti, at iyon ang dahilan kung bakit ang bastos na ito. Nasaktan ka. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanya, at hindi ako magrereklamo. Mataray na sinabi ni Carlos, maraming masamang bagay ang nagawa ng pamangkin mong si Mateo, at ang batas ang magdadala sa kanya. Ako. Sa tingin mo dapat mo siyang ipaubaya sa batas. Si Carlos ay hindi isang tagapagpatupad ng batas. Siya ay isang tagapagtanggol lamang ng batas. Dahil nilabag ni Mateo ang batas, dapat siyang iharap sa hustisya ng batas. Nang marinig ito, mabilis na sinipan ni James si Jackson, na nakahandusay sa lupa at nagpanggap na patay na. At sinabing, narinig mo ba iyan? Kunin ang bastard na ito sa hustisya ngayon. Okay. Hindi nang ahas si Jackson na magpanggap na patay nang marinig iyon, kaya mabilis siyang bumangon. Pahina 202. Habang hinihila ni Jackson si Mateo papunta sa pintuan, sinabi ni Carlos, huwag kalimutang ipasok ang iyong sarili. Magbibigay ka sa kanila ang buong ulat ng iyong mga pagsalangsang. Nang marinig ito, nanlamig si Jackson na parang naligo ng yelo. Ngunit hindi siya nang ahas na lumaban, kaya mabilis siyang tumango, okay. Tinalikuran ni Jackson si Mateo. Ang naghihintay sa kanila ay ang buong puot ng batas. Pagkaalis ni na Jackson at Mateo, nanatiling nakaluhod si James at hindi nang ahas na bumangon. Mapatla ang kanyang mukha, at tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Dahan-dahang umiinom ng tsaa si Carlos nang walang sabi-sabi. Makalipas ang 1 minuto, namamanhid ang mga paa ni James at naramdaman ang buong katawan.
Nahihirapan siya. Oras na humahawak. Nang makita si James sa ganoong estado, hindi napigilan ni Esther na sabihing, "Honey." Sa sinabi ni Esther, ibinaba ni Carlos ang kanyang tasa, tiningnan si James ng mahina, at sinabing, "James, nabigo kang. Disiplinahin ang iyong pamangkin, kaya kahit na hindi mo kailangang mamatay, kailangan mong bayaran ang presyo." "Salamat, Mr. Martin." Nakahinga ng maluwag at parang pasasalamat na sabi ni James nang marinig iyon. Nagpatuloy si Carlos, magsagawa ng imbentaryo ng lahat ng asset ng Mester Real Estate Company. Ibigay ang lahat ng asset sa ang mga biktima ng kasamaan ni Mateo. At kung may natitira pa, ay donate ito kay Jeffersburg para bumalik ang kalagayan ng pamumuhay ng mga taga-nayo ng Jeffersburg. "Got it. Gagawin ko." Tumango si James at mabilis na sinabi. "At ilagay ang buong negosyo mo sa Chester Group." Napatingin si Carlos kay James at medyo malamig na sinabi. Nang marinig ito ni James, namutla ang kanyang mukha. Kung pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang negosyo sa Chester Group, hindi ba't wala siya? Ngunit hindi nang ahas si James na suwayan ang alinman dito. Mas mabuti nang walang-wala kaysa mamatay, di ba? Kung patay na siya, ano ang silbi ng lahat ng pera? Mukhang bigo si James at sinabing, "Okay." Sa isang iglap, mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Naawa si Esther sa kanya at sinabing, "Mahal, sa tingin ko ay hindi magandang ideya iyon." Ito ang lahat ng negosyo ni James, pagkatapos ng lahat. Hindi niya akalain na isasama niya ito kay Chester. Grupo. Nagkamali si Mateo, ngunit walang kinalaman si James dito. Si Mateo ay pamangkin lamang ni James. Dahil lang sa nagkamali si Mateo ay hindi ibig sabihin na dapat idawit si James, di ba? Tumingin si Carlos kay Esther at hindi maiwasang isipin na masyadong mabait ang kanyang asawa. Kung hindi umasa si Mateo sa impluwensya ni James, siya ba ang naging pinakamalaking tao sa county sa A? Maikling panahon. Magagawa kayang mag-amok ni Mateo kung hindi niya ginamit ang impluwensya ni James. Ito ay maaaring mukhang walang kinalaman kay James, ngunit ito ay tungkol kay James. Mukhang alam din ito ni James. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Miss Jefferson, hindi mo kailangang gawin ito. Para sa akin, dahil dinala ko ito sa aking sarili. Si Mr. Martin ay naging mapagbigay sa pagligtas sa akin ng kamatayan. Parusa." Ngunit, saglit na hindi alam ni Esther ang sasabihin. Inalis ni Carlos kay James ang lahat ng kanyang mga ari-arian, at kailangang pasalamatan ni James si Carlos. Nabaliw na ba ang mundo? Tumayo si James sa kawalan ng pag-asa at sinabing, "Mr. Martin, ililipat ko na lahat ng ari-arian ko sa Chester Group." With that, naghanda si James na umalis. Pagdating niya sa pinto ng opisina, bigla siyang pinigilan ni Carlos. Maghintay. Napalingon si James sa kawalan ng pag-asa. Napahamak ba siya pagkatapos ng lahat? Materay na sabi ni Carlos, "I need a white glove. Can you help me with that?" Ano? Pahina 203. Nang marinig ito ni James ay parang hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Carlos at nagtatakang nagtanong, "Mr. Martin, ikaw?" Tumango si Carlos at sinabing, "Tama na yan. Pwede mo naman akong trabahuhan kung gusto mo." Agad namang naalimpungatan si James ng alon ng saya na nagpakilig sa kanya. Sa isang katok, at walang pag-aalinlangan, napaluhod si James at napabulalas, "Gusto ko." Siya si Carlos Martin, Primus ng Amerosia. Ang makapagtrabaho para kay Carlos ay isang tunay na pribilehiyo. Akala ni James ay mamamatay na siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan ang biglaang pagbabago. Ang biglaang pagbabago ay dumating ng napakabilis kaya napaiyak siya sa tuwa. Mukhang natigilan si Esther nang makita iyon. Pinapatrabaho lang siya ni Carlos. Bakit parang excited si James? Napangiti si Carlos nang makita kung gaano ka-excited si James. Ang sino mang nakakakilala kung sino siya ay matutuwa na makapagtrabaho para sa kanya. Tumayo si Carlos at tumingin kay James at sinabing, "James Mester, makinig ka. Mula sa araw na ito, ikaw ay ang aking ministro ng pananalapi, na namamahala sa aking trilyon." Tuwang-tuwang sigaw ni James, "Yes, Master." Dati, si Carlos lang ang matatawag niyang Mr. Yang, at hindi niya deserve na tawaging Master. Ngunit ngayon na si James ay ministro ng pananalapi ni Carlos, sa wakas ay matatawag na niyang Master si Carlos. Tumingin si Esther kina Carlos at James na parang dalawang psychopath. Iisipin ng mga hindi alam kung ano ang nangyayari, ang dalawang ito ay gumagawa ng pelikula, isang bobo at isang baliw. Umiling si Esther.
Hindi niya maintindihan ang mga ito, kaya hindi na lang niya pinansin. Hindi nagtagal, kumalat ang isang nakakagulat na balita sa buong county. Si Mateo Mester, ang masamang tao, ay sumuko. Kasama niya si Jackson Willow, ang pinakamahusay na taught ni Mateo. Hindi lang iyon, nagdeklara rin ang Mester Real Estate Company ni Mateo ng liquidation at bangkarota. Ang lahat ng mga ari-arian ay naibenta. Ang mga nalikom ay gagamitin upang bayaran ang mga biktima ng mga pag-uugali ni Mateo sa mga nakaraang taon. Kung tungkol sa natitirang pera, ang lahat ay ibibigay kay Jeffersburg upang mapabuti ang buhay ng mga taga-nayon ng Jeffersburg. Nang lumabas ang balita, ikinatuwa ito ng mga tao sa buong county. Lalo na yung mga ordinaryong tao na binubuli ni Mateo. Isa-isa silang lumuhad sa lupa at sumigaw upang magpasalamat sa Diyos. Samantala, sa East Coast, nagkaroon din ng malaking balita. Si James Mester, ang pinakamayamang tao sa East Coast, ay biglang nagpahayag ng kanyang pagre-retiro sa edad na mas mababa sa 60. At inihayag niya na lahat ng kanyang mga ari-arian ay ililipat sa Chester Group. Nagulat ang lahat sa naging desisyon ni James. Walang nakakaalam kung bakit ginawa ni James ang desisyong ito. Wala ba siya sa isip niya? Kung tutuusin, umabot sa mahigit $10 bilyon ang yaman ni James. Hindi nabigla si James sa ingay sa labas. Agad na nawala sa paningin si James pagkatapos ng anunsyo. Parang nawala na siya sa East Coast. Ngunit lahat sila ay natuklasan ng isang bagay. Ang Chester Group ay biglang naging isang higanteng grupo sa East Coast. Nakatayo itong mag-isa at hindi natinag. Sa ilang sandali, ang Chester Group ay parang isang bituin. Halos masira ang threshold ng Cloud Bay ng mga gustong magpabor sa pamilya Jefferson. Sa puntong ito, bumalik si Carlos at ang iba pa sa Jeffersburg. Ang lahat ng mga taga-nayon ay nagtipon sa pasukan sa Jeffersburg. Bumaba si Carlos at ang iba pa sa sasakyan. Si Pedro, ang pinuno ng nayon, ay lumapit, ang kanyang maulap na mga mata ay nagniningning, at sinabi, "Carlos, salamat sa iyong kontribusyon sa Jeffersburg." Napalingon si Mateo. Pahina 204. Isinara ang Mester Real Estate Company. Ang mga bagay na ito ay nakarating sa Jeffersburg. Noong una, hindi naniwala ang mga taga-nayon. Pagkatapos ng lahat, si Mateo ay palaging bully sa county at walang sino man ang nang-ahas na gulo sa kanya para sa marami taon. Ngunit nang dumating ang balita mula sa istasyon ng pulisya, at si Carlos at ang iba pa ay nakabalik ng ligtas at bumaba sa kotse, nagsimula silang maniwala dito ng dahan-dahan. Nakangiting sabi ni Carlos kay Peter, "Lolo Peter, you're welcome. That's something we should do." Pagkatapos ay tumingin siya sa lahat ng mga taga-nayon at sinabi, "Makinig kayo sa akin, guys. Si Mateo ay inaresto, at walang sino man ang give-in mo na naman ang mga bahay mo. Ang galing. Maaari tayong manirahan sa Jeffersburg para sa mga henerasyon muli. Maraming salamat." Nang marinig ang balita, napaluha ang mga taga-nayon sa tuwa. Sa panahong ito, sila ay sinalanta ng demolisyon. Nalutas ni Carlos ang problema at parang niligtas niya ang buhay ng lahat. Makakatulog sila ng mahimbing sa hinaharap. Hindi nila kailangang mag-alala na may humila pababa sa kanilang bahay gamit ang isang bulldozer sa gitna ng gabi. Sinabi pa ni Carlos, sa karagdagan, ang Mester Real Estate Company ay nagsara. Mayroon itong humigit kumulang $100 milyon. Natira. Gagamitin ko itong 100 milyon sa Jeffersburg para mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga taga-nayon. At the same time, magse-set up ako ng student fund para mapuntahan ng lahat ng bata sa Jeffersburg. Libreng paaralan sa hinaharap. Nang marinig ito, lahat ng mga taga-nayon ay natigilan. Ilang sandali pa bago natauhan ang lahat. Tagapagligtas. Kayo ang mga tagapagligtas. Mabubuting tao. Mabubuting tao kayong lahat. Kaming mga taga-nayon ng Jeffersburg, salamat. May bumagsak. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon kaya napaiyak sila at napaluhod. Bumangon ka. Oh, tara na. Parte din tayo ng Jeffersburg. Nagmadali sina John at Esther para tulungan ang mga taga-nayon ng Jeffersburg na makatayo. Pero hindi sila gumalaw. Tumanggi silang bumangon. Sa mata ng mga taga-nayon ng Jeffersburg, si Carlos at ang iba pa ay mga tagapagligtas. Pagkatapos ng lahat, ang Jeffersburg ay napakalayo kung kaya't maraming mga bata ang huminto sa junior high school dahil hindi magkaroon ng pera. Binigyan ni Carlos ng pag-asa si Jeffersburg nang iset up niya ang student fund para lahat ng bata ay makapag-aral.
Nang libre. Ito ay isang pagkakataon na gumawa ng pagbabago at baguhin ang kanilang buhay. Kung tutuusin, gaya ng sinaunang kasabihan, lahat ng industriya sa lipunan ay vulgar at mababa, at puro pagbabasa. At ang pagpasok sa opisyal na karera ay ang tamang paraan. Lahat ng kailangan mong matutunan ay makikita sa mga libro. Hinawakan ni Peter ang kamay ni Carlos at may pasasalamat na sinabi, halika. Nag-set up tayo ng handaan sa Ancestral Hall. Hinihintay kang bumalik para sa hapunan. Pagkatapos, pumunta si Carlos at ang iba pa sa Ancestral Hall para sambahin ang kanilang mga ninuno. Habang kumakain, napakasigla ng mga taga-nayon. Lahat sila ay nagkatay ng baboy at tupa para kay Carlos. At ang iba pa. Hindi lang iyon, lahat ay nag-toast kay Carlos. Maging si Esther, na hindi kailanman naging manginginam, ay may iilan. Inihayag din ni John na ang Chester Group ay magtatayo ng Hope Primary School sa Jeffersburg na walang bayad. Bayad, na maa-access ng lahat ng bata sa Jeffersburg. Dati, walang elementarya sa Jeffersburg. Ito ay napaka-inconvenient para sa mga bata sa nayon upang pumasok sa paaralan, at kailangan nilang pumunta sa paaralan sa bayan 30 milya ang layo. Ngayong mayroon ng elementarya, magiging maginhawa para sa mga bata sa nayon na mag-aral. Ang kinabukasan. Nang marinig ito, lahat ng taga-nayon ng Jeffersburg ay nagpasalamat kay John. Pagsapit ng hating gabi, kasing lasing ng aso si John. Si Esther, medyo lasing din, ay nakatulog sa mesa. Nang makitang ganoon si Esther, ngumiti si Carlos at ibinato sa kanya ang coat nito. May pagmamahal sa kanyang mga mata. Nang makita iyon, tumango si Peter at muling kuminang ang kanyang mga mata. Lumapit siya na may dalang isang baso ng alak. At nakangiting sabi, Carlos, eto toast sa'yo. Pahina 205. Mabilis na kinuha ni Carlos ang kanyang baso at sinabing, Lolo Peter, narito sa iyo. Nang maubos niya ang kanyang inumin, biglang sumeryoso si Peter, Carlos, may minuto ka ba? Mukhang natarante si Carlos nang makita kung gaano kaseryoso si Peter. Naglakad sila palabas ng Ancestral Hall at huminto si Peter. Nakatayo siya doon habang nasa likod niya ang mga kamay. Likod na parang tuwid na espada. Lumapit si Carlos at nagtanong, Lolo Peter, anong meron? Itinuon ni Peter ang kanyang mga mata kay Carlos na parang talim ng kutsilyo at nagtanong, Carlos, sino ka ba? Medyo natulala si Carlos sa matatalas na mata ni Peter. Pilit siyang ngumiti at sinabing, Lolo Peter, asawa ako ni Esther. Bakit? Hindi mo ba naaalala? Tumawa si Peter at sinabing, kalimutan mo na. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Alam kong hindi ka ordinaryo. Ngunit kahit sino ka man, tinulungan mo kami sa Jeffersburg sa pagkakataong ito, kaya nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng lahat ng mga taga-nayon. Nagulat si Carlos sa narinig. Ang matanda ay hindi ordinaryong tao. Baka may alam siya. Pero walang pakialam si Carlos. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, Lolo Peter, iyon lang ang kailangan kong gawin. Wala kang para magpasalamat sa akin. Hindi. Ang mga tao sa Jeffersburg ay hindi kailanman nababahala sa iba. Ito ay isang piraso ng jade, kunin mo, bilang pasasalamat. Regalo mo sa akin. With that, kinuha ni Peter ang isang piraso ng jade sa bewang niya at ibinigay kay Carlos. Ito ay isang piraso ng jade na hugis dragon, at mayroon itong mainit na kulay. Sa hitsura nito, dapat itong nagkakahalaga. Isang kapalaran. Nagmamadaling sabi ni Carlos, Lolo Peter, I can't take such valuable gift. Mataray na sinabi ni Peter, kunin mo. Ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang sa iyo. Kakailanganin mo ito mamaya. Nang marinig ito ni Carlos ay nataranta. Misteryosong nagsalita ang matanda kaya hindi niya maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero dahil sinabi iyon ni Peter, magiging bastos si Carlos na tanggihan ito. Kung gayon, salamat, Lolo Peter. Tumango si Peter at sinabing, well, you can go back now. Hindi umimik si Carlos at tumalikod na lang. Sa pagtingin sa likod ni Carlos habang siya ay umalis, ang mga mata ni Peter ay kumikinang na hindi kailanman. I've been waiting for so many years, and here you are. Sana tama ang choice ko. Pagkatapos ay tumangala si Peter sa langit na may malalim na mga mata. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin sa dagat, at tila may lulubog sa kanila sa isang sulyap. Isang nakakatakot na aura ang bumungad sa kanya. Sa sandaling ito, si Peter ay hindi isang sentenarian. Isa na siyang martial arts master ngayon.
Kinabukasan, naghanda si Carlos at ang iba pa na umalis sa Jeffersburg. Lahat ng tao sa Jeffersburg ay dumating upang makita sila. Hinawakan ni Juan ang mga kamay ni Pedro at sinabi, "Lolo Peter, huminto ka na rito. Makakabalik na lang tayo ng mag-isa." Nakangiting sabi ni Peter, "Well, okay. Gusto kong bumalik ka ulit sa Jeffersburg kapag libre ka na. Sigurado kami." Dahil doon, sumakay na si John at ang iba pa sa kotse para umalis. Saktong papasok na si Carlos sa kotse, biglang nagsalita si Peter, "Carlos." Mukhang naguguluhan si Ast at nagtanong, "Lolo Peter, may gusto ka pa bang sabihin?" Lumapit si Peter kay Carlos at sinabi sa mahinang boses, "Tandaan, huwag mawala ang Jade. Babalik ka sa Jeffersburg sa hinaharap." Pagkatapos ay tinapik niya si Carlos sa balikat at nakangiting sinabing, "Sumakay ka na lang sa kotse at magsaya." Trip. Tumango si Carlos at sinabing, "Okay." Tapos pumasok na si Carlos sa kotse. Boom! May umuungal mula sa sasakyan. Umalis na si Carlos at ang iba pa. Tumingin si Pedro sa likod ng sasakyan, pinaikit ang kanyang mga mata, at sinabi sa kanyang sarili, "Dito ka nararapat. At hindi ka makakatakas kung gusto mo." Pahina 206. Sa sandaling iyon, tumalikod si Lolo Peter, inilagay ang kanyang mga kamay sa likuran niya, at dahan-daang naglakad patungo sa Nayon. "Honey, anong sinabi sa'yo ni Lolo Peter kanina?" Curious na tanong ni Esther pagkasakay sa sasakyan. Ngumiti si Carlos at sinabing, "Wala lang. He just wished me a safe drive." Nahirapan si Carlos sa pag-alam kung sino si Peter Jefferson. Mukha siyang ordinaryong matanda. Sa ibabaw, ngunit ang kanyang sinabi ay palaging nakakalito. Siguro, hindi siya dapat maging simple. Ngunit kahit na sino si Peter, hindi ito mahalaga kay Carlos. Si Peter ay isang matandang lalaki lamang kung tutuusin. Siya dapat. Walang tunay na impluwensya sa kanila. Ang East Coast. Pagpasok sa Little Sun Kindergarten. Column, M.S. Lee. Sana kumaway si Jefferson kay M.S. Lee. Pinaalalahanan siya ni M.S. Lee, "Sweetheart, don't walk around, okay? Mrs. Hilton should be here in a minute ta. Sunduin kita." Tumango si Hope at ngumiti, "Okay, M.S. Lee." Nang marinig ang kanyang sagot, nabuhayan si M.S. Lee at nagpunta upang tingnan ang iba pang mga bata. Pagkatapos ng lahat, si Hope ay makatarungan. Tulad ng isang matamis na anghel sa kindergarten, at hindi niya naramdaman ang pangangailangang mag-alala ng labis tungkol kay Hope. Tumayo si Hope sa pintuan ng kindergarten, mitigang naghihintay kay Mrs. Hilton. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, isang pares ng malamig na mga mata ang nakatitig kay Hope. Matapos makumpirma na siya ay nag-iisa. Dahan-daang naglakad si Finn Jackson. "Mag-isa ka lang ba, anak?" Tanong ni Finn na may maamong ngiti nang lumapit siya kay Hope. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, "Ako nga. Ngunit sino ka, Ginoo?" Ngumiti si Finn at sinabing, "Bueno, kaibigan ako ng tatay mo. At pinapunta niya ako at sunduin ka. Tara, uwi na tayo." Pagkasabi nun ay inabot niya ang kamay niya para hawakan si Hope. She sidestepped. "Sorry, sir. I have never seen you. And my parents told me not to live with mga estranghero." Natigilan si Finn nang marinig niya si Hope. Hindi niya inaasahan na magiging maingat ito. Sa kakayahan ni Finn. Ang direktang paghihiganti kay Carlos ay walang alinlangan na pagsira sa sarili. Kaya naman ngayon ay pinuntiryan niya ang kanya. "Anak, Hope." Matapos ang ilang araw na pagmamasid, nalaman niyang araw-araw ay sinusundo at ibinababa si Hope ni Mrs. Hilton mula sa kanilang pamilya. Isa itong magandang pagkakataon para kay Finn. Nag-isip si Finn ng ibang ideya. Naglabas siya ng lollipop sa bulsa at sinabing, "Bibigyan kita ng lollipop. Sasama ka sa akin." Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang mukha ni Hope at sinabing, "You are a bad boy." Sinabi ng mga magulang ko. Ako na ang mga kidnapper ay laging gumagamit ng matamis bilang pain. Hindi ako aalis kasama mo. Sasabihin ko kay M.S. Lee. Pagkatapos, tumakbo si Hope patungo sa kindergarten. Nanlamig agad ang mukha ni Finn. Hindi niya inaasahan na si Hope, isang 6 na taong gulang na batang babae, ay magiging maingat. Hindi naging maayos ang paglalaro ng malambot, kaya nagpa siya si Finn na maging matigas. Lumapit siya at niyakap si Hope. Nagpumiglas si Hope at sumigaw, "Bitawan mo ako. Bitawan mo ako."
Mabilis na tinakpan ni Finn ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay upang maiwasang maakit ang atensyon ng mga nakapaligid sa kanila. Ungol ang lumabas sa bibig niya. Binigyan ni Hope ng malakas na kagat si Finn sa likod ng kanyang kamay. Agad niyang ibinuka ang kanyang mga ngipin sa sakit. Hindi niya ginawa. Maglakas loob na magkaroon ng anumang overstay dahil maya-maya ay darating si Mrs. Hilton upang kunin ang bata. Pag-aalangan, agad na binuhat ni Finn si Hope. Sa pakikibaka, nahulog sa lupa ang isa sa mga kulay rosas na busog ni Hope. Ilang sandali pa, dumating si Mrs. Hilton para sunduin si Hope sakay ng isang Mercedes. Nang makarating siya sa gate ng kindergarten, hindi niya nakita si Hope. Pahina 207. Nagmamadaling hinanap ni Mrs. Hilton si Ms. Lee at tinanong, Ms. Lee, wala na ba si Hope Jefferson sa paaralan? Sabi ni Ms. Lee na may pagtataka sa mukha, umalis na si Hope. Ngayon ko lang siya nakitang naghihintay sa pinto. Hindi pwede. Isang nagbabala na premonition ang sumagi sa isip ni Mrs. Hilton. Sabi niya nang may pag-aalala, ngunit hindi ko nakita. Nasa pinto siya. Iyan ay hindi maganda. Tingnan natin ang paligid dali. Ang mga guro sa kindergarten ay naging balisa din at nagmamadaling hinanap si Hope kasama si Mrs. Hilton. Sa wakas, nakita nila ang pink na bow ni Hope sa isang sulok ng pasukan sa kindergarten. Kinuha ito ni Mrs. Hilton, at nagbago ang mukha niya, kay Ms. Hope. Hindi, dapat may nangyari sa kanya. Agad niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan si Carlos. Sa puntong ito, siya ay nagmamaneho sa East Coast. Nagring ang telepono, kinuha ito ni Carlos at nakitang si Mrs. Hilton iyon. Mrs. Hilton, anong problema? Umiyak siya, Mr. Martin, bad news. Nawawala si Ms. Hope. Ano? Biglang namula ang mukha niya. What the hell happened? Pumunta ako para sunduin si Ms. Hope mula sa kindergarten ngayon at nalaman kong nawawala siya. Pagkatapos, habang nagsasalita, napaluha si Mrs. Hilton sa telepono. Kalmadong sabi ni Carlos, dahan-dahan lang at kumalma ka, okay. Pupunta ako dyan. Pagkatapos noon, binaba na niya ang tawag. Ang telepono. Nakita ni Esther ang kanyang mabagsik na ekspresyon at hindi naiwasang magtanong, babe, anong problema? Huminga siya ng malalim at sinabing, nawala ang baby girl natin. Ano? Kulang ang pag-asa. Biglang nagbago ang ekspresyon ni na Esther at John. Babe, you must find her. Kung may mangyari man sa kanya, ayoko nang mabuhay. Namula ang mga mata ni Esther. Kaagad. Nangyari ito ng biglaan, tulad ng isang malakas na suntok, at siya, isang ina, ay nabigla. Pag-alo ni Carlos, baby, don't worry, I will find our daughter. Pagkatapos niyang magsalita ay pinalo niya ang accelerator. Ang makina ay umuungal na parang busina para sa pakikipaglaban. Pagkatapos, ang buong kotse ay nagtaas ng alikabok at buhangin, na nagulat sa mga ibon, at nagmamadaling lumabas. Samantala, tumawag si Carlos sa telepono ayon sa pagkakasunod-sunod kay Tiger at James. Ang aking anak na babae, si Hope Jefferson, ay nawawala. Ibalik mo siya sa lahat ng paraan. Oo, guru. Matapos matanggap ang kanyang tawag, nang walang karagdagang abala, pinakawalan ni Tiger at James ang lahat ng kanilang lakas upang mahanap ang pag-asa sa buong lungsod. Di nagtagal, maraming mga patrol ang ipinadala upang magsagawa ng malalim na paghahanap sa mga lansangan. Ang buong East Coast ay puno ng kaguluhan. Kahit ang mga ordinaryong mamamayan ay ramdam ang pagbabago. Nagtago sila sa bahay at hindi ng ahas na lumabas. Hindi nagtagal, nagmaneho si Carlos sa gate ng Little Sun Kindergarten. Mr. and Mrs. Martin, it's all my fault. Hindi ako dumating para sunduin si Ms. Hope in time. Pagkalabas ni Carlos, ang sasakyan, lumuhad kaagad si Mrs. Hilton at naiiyak na sinisi ang sarili. Mrs. Hilton, huwag kang umiyak. Hindi mo kasalanan. Hindi kumikibo si Carlos. Si Esther, na nakatayo sa tabi niya, ay nagpigil. Kanyang kalungkutan at tinulungang makatayo si Mrs. Hilton. May pasasalamat na sinabi ni Mrs. Hilton, salamat, Mrs. Martin. Nga pala, ito yung pink bow na nalaglag ni Ms. Hope sa lupa. Inabot niya ang pink bow ni Hope kay Carlos. Kinuha niya iyon, medyo nanginginig ang mga daliri niya. Baby, ihatid mo muna si Mrs. Hilton para makapagpahinga. Ako na ang bahala dito. Huminga ng malalim si Carlos at pinilit. May ngiti sa kanyang mukha. Pahina 208.
Alam ni Esther na wala siyang maitutulong sa pananatili rito, at tumango, okay. Babe, stay safe. Ngumiti si Carlos at tumango. Upang maiwasang ma-accident muli si Esther, espesyal siyang nagpadala ng ilan mga bodyguard para protektahan siya kapag umalis siya. Humakbang si John at sinabing, Carlos, huwag kang mag-alala, hahanapin natin siya. Babalik muna ako at hahayaan ang ating. Nagtinginan ng mga tao sa Chester Group. Ngumiti si Carlos at tumango, thanks, Dad. Tapos umalis na din si John. Pagkaalis ni John ay nanlamig ang mukha ni Carlos. Napuno ng nakakatakot na mamamatay tao na aura ang kanyang katawan. Mr. Martin, naging pabaya kami. Patawarin mo kami. G. Paul, ang punong guro ng kindergarten, at lahat. Ang mga guro, nanginginig at hindi naglakas loob na tumangala kay Carlos. Iniligpit ni Carlos ang pink na bow na itinatangi at sinulyapan si Mr. Paul at ang iba pa. Ang lahat ng naruroon ay nanginginig sa takot, natatakot na si Carlos ay magagalit. Huminga ng malalim si Carlos para pakalmayan ang sarili. Sinabi niya sa paos na boses, hindi mo kasalanan iyon. Akin ito, at masyado akong pabaya. Kasalanan talaga ni Carlos. Pagkatapos ng pagpaslang kay Fiat White, dapat ay sineryoso niya ito. Ngunit palagi niyang nararamdaman na dito sa East Coast, ang buong underworld ay nalipol na niya, at walang nangahas na gumawa ng anuman sa kanilang anak na babae. Gayunpaman, nagkamali siya. Sinisisi niya ang sarili niya. Nagilty siya. Ang lahat ay dahil siya rin. Pabaya, at nakidnap si Hope. Pasensya na kayo. Kumaway si Carlos. Nang marinig ang mga salita ni Carlos, nadama ni G. Paul at ng iba pa na nabigyan sila ng amnestia. Hindi sila naglakas loob. Manatili pa at nagmamadaling umatras. Hindi inilabas ni Carlos ang kanyang galit kay Paul et al. Dahil yun, ay isang gawa ng kawalan ng kakayahan. Guru. Sa oras na ito, lumapit sina Tiger at James at magalang na sinabi. Sinulyapan sila ni Carlos at nagtanong, any updates? Nagpalitan ng tingin sina Tiger at James. Pagkatapos, humakbang si Tiger at sinabing, ayon sa aming pagsisiyasat, ang taong dumukot kay MS Hope ay si Finn Jackson. Isang nagyayelong nakamamatay na aura ang pumuno sa hangin. Hindi naiwasang manginig sina Tiger at James. Mula nang sirain ang mga boas sa Shandale, si Finn Jackson ay naging tulad ng isang nawawalang aso. Upang maghiganti. Wade Will, nagtago siya sa East Coast ilang araw na ang nakakaraan, na naglalayong agawin si MS Hope at banta. Guro. Master, kasalanan namin ang lahat. Dapat ay nalaman na namin ang intensyon ni Finn Jackson sa oras na iwasan si MS. Pag-asa mula sa pagkakakidnap sa kanya. Pagkatapos magsalita, agad na lumuhad sina Tiger at James sa lupa. Nanginginig ang dalawa, at tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Pinasok ni Finn ang East Coast isang malaking kaganapan na hindi nila napansin at karapat-dapat silang parusahan. Lalo na si Tiger, ang pinakamataas na general sa ilalim ni Carlos, ay nagkaroon ng hindi maiiwasang responsibilidad para sa paglitaw nito. Uri ng bagay. Nakahinga ng maluwag si Carlos nang malaman niyang inagaw ni Finn si Hope. Dahil alam niyang pinupuntirya siya ni Finn. Hindi siya. Kaya, ngayon ang buhay ng kanyang anak na babae ay hindi nasa panganib. Sinulyapan ni Carlos sina Tiger at James, I already told you, it is not your fault, it's mine. Dati, lagi niyang iniisip na langgam lang si Finn Jackson. Napatay si Wade Will, at tumakas si Finn Shandale para humingi ng tulong sa mga boys. Nang maglaon, nawasak ang mga boys, at si Finn na naman ang naulilang aso. Walang pakialam si Carlos sa lahat ng iyon. Dahil sa kanyang mga mata, si Finn ay wala. Karapat-dapat sa atensyon ni Carlos. Pahina 209. Ngunit ngayon, alam ni Carlos na kahit isang walang tao ay maaaring magdulot ng malaking banta sa kanyang sarili. Hinding-hindi natin maiiwan ang kasamaan ng walang pigil, at dapat nating alisin ang pinagmulan ng kaguluhan. Hindi. Kasalanan ko, I deserve to die. Mapait na sigaw ni Tiger. Kapag may nangyaring ganito, siya. Pinagsisihan ito ng masakit. Mahinang sabi ni Carlos, bumangon ka. Oo, guru. Walang lakas ng loob na suwayin ang dalawa sa kanyang utos at tumayo. Sinabi ni Carlos sa malalim na mga mata, pagkatapos ng pangyayaring ito, may naiintindihan ako. Hindi niya natapos ang pangungusap, at ni Tiger o James ay hindi naglakas loob na magtanong.
Matalim na tinitigan ni Carlos sina Tiger at James. After this incident, I have a task for you and that is to make East Coast at Iron City. Hindi ako papayag na mangyari ang anumang aksidente. Kung mangyari muli, maaari mong isaalang-alang. Patay na kayo. Oo, guru. Nanginginig ang dalawa. Ang Iron City, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay magiging isang lungsod na gawa sa bakal. Gagawin na ni Carlos ang East Coast. Hindi mababasag. Walang makakarating at gumawa ng kasamaan dito. Biglang nagring ang phone ni Carlos. Kinuha niya ito at walang pakialam na sinabi, Finn Jackson. Haha. Si Finn, sa kabilang dulo ng telepono, biglang tumawa. Carlos Martin, mabuti para sa iyo ikaw. Naisip mo ang lahat ng ito nang napakabilis. Malumanay na sabi ni Carlos, quit talking nonsense. What do you want from me? Kinagat ni Finn ang kanyang mga ngipin at sinabi, papayagan ko ang iyong anak na babae, kung pupunta ka sa Hearty Island na mag-isa at magkita. Ako bukas. Huwag kang magdadala ng sinuman, baka patay na ang iyong anak. Kalmado ang mukha ni Carlos, you have my word. Let me speak to my daughter now. Natahimik sandali si Finn. Malamig na sabi ni Carlos, I need to make sure my daughter is safe before we meet. Nag-isip sandali si Finn at sa wakas ay nagsabi, oo naman. Daddy, nasaan ka? Tapos, boses ni Hope ang dumating sa phone. Nang marinig ang boses ng kanyang anak, si Carlos, isang matigas na lalaki, ay napaluha sa kanyang mga mata. Baby, don't worry. Okay. Darating si Daddy para iligtas ka. Daddy, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako natatakot. Tumulo ang luha sa mga mata ni Carlos. Napakabait ng anak niya. Paano niya natitiis na makuha ang kanyang anak? Nasaktan. Habang ipagpapatuloy ni Carlos ang pag-uusap, may bumulong sa kabilang dulo ng telepono. Mahinang sabi ni Finn, okay, narinig mo na ang boses niya, dapat gumaan ang loob mo. Ang mga mata ni Carlos ay sumambulat sa isang nakakatakot na nakamamatay na aura, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabing, Finn Jackson, kung maglakas loob kang saktan ang anak ko, sisirain kita. Sa kabilang dulo ng telepono, walang pakialam na sinabi ni Finn, huwag kang mag-alala, maaaring hindi ako isang desenteng tao, ngunit huwag pumatay ng mga inosenteng tao. Ang target ko ay ikaw. Hanggat gagawin mo ang sinabi ko, magiging ligtas ka anak. Kasunod nito, ibinaba niya ang telepono. Sa oras na tumawag muli si Carlos, pinatay na ni Finn ang kanyang telepono. Sobrang putla ng mukha ni Carlos. Nilinggan niya si Tiger. Hawak ang isang tagahanap sa kanyang kamay, umiling si Tiger at sinabing, Guro, gumamit ng internet si Finn Jackson. Telepono, at hindi ko mahanap ang eksaktong lokasyon niya. Pahina 210. Damn! Mukhang galit si Carlos. Si Finn ay may malakas na pakiramdam ng anti-reconnaissance. Parang meron siya. Ang planong kidnapin ang kanyang anak na babae. Malamig na tanong ni Tiger, Guro, dapat ba nating pakilusan ang East Coast Garrison Unit? Pag-asa, anak ng Panginoong Kamatayan. Ang munting prinsesa ng bansa. Inagaw siya ni Finn, at wala. Para makawala siya sa death penalty. Nag-isip sandali si Carlos, umiling, at sinabing, hindi. Makalipas ang 3 araw, pupunta ako sa Hearty Island at makilala ng personal si Finn Jackson. Nag-alinlangan si Tiger, ngunit natatakot akong saktan niya si MS Hope. Don't worry. Alam niya ang gagawin kung matalino siya. Master, pero may sasabihin pa sana si Tiger ngunit naputol ito ni Carlos. Sabi niya na may malamig na mukha, ang gawain para sa inyo ni James ngayon ay gawing Iron City ang East Coast para sa akin. Sa lalong madaling panahon. Ayokong mangyari ulit ang katulad na bagay. Gagawin. Hindi makasuwi sina Tiger at James at agad na tumalikod para ayusin ito. Sa isang iglap, nagkagulo ang East Coast. Hindi mabilang na material, pinansyal, at human resources ang nakuha. Pinakilos. Nakatayo doon si Carlos, nakapikit at bumubulong, Finn Jackson, sana hindi mo ako biguan. Pagkatapos, nagsasalita, ang telepono sa kanyang kamay ay naging mga piraso. Suburb sa East Coast. Sa isang abandonadong pabrika ito ay nasa labas ng landas. Kahit na ang mga palaboy ay bihirang pumunta dito. Sa sandaling ito, sa loob ng pabrika si Hope ay nakaupo sa lupa habang nakagapos ang mga kamay at paa. Tinitigan niya si Finn at nagtanong, Sir, bakit mo ako kinuha? May sama ka ba sa akin? Tatay.
Sinulyapan ni Finn si Hope na may bakas ng hindi makayanan sa kanyang mga mata. Bagamat saglit lang ang ginugol niya. Sa kanya, naramdaman niya na si Hope ay isang matalino at magandang babae. Ngunit itinuring ni Wade Will ang kanyang sarili na parang isang kapatid na hindi niya nagkaroon, at gusto ni Finn na suklian ang kabaitan niya. Tinanggap na. Napabuntong hininga si Finn, oo. Pinatay ng iyong ama ang aking Panginoon, at gusto ko siyang ipaghiganti. Tumango si Hope, pero sir, papatayin mo ba ako kung ganoon? Kung yung ibang bata, baka natakot na sila. Ngunit nabuhay si Hope sa isang mahirap. Kapaligiran mula noong siya ay bata at binugbog, pinagalitan, at ininsulto ng pamilya Jefferson. Ito. Ginawa niyang malampasan ang pag-iisip sa karaniwang bata sa kanyang edad. Alam niyang aakit lang ang pag-iyak. Paglaban ng mga kidnappers. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mahinahon magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin si Finn kay Hope at sinabing, hindi kita papatayin. Pagkatapos kong makilala ang iyong ama sa 3 araw, pakakawala na kita. Pagkatapos nun, hindi na siya nagsalita. Kinuha ni Finn ang isang tela at maingat na pinunasan ang kanyang espada. Nagpakita ito ng mahinang malamig na liwanag. Makalipas ang 3 araw, oras na para makilala si Carlos. Alam niyang malalagay sa panganib ang buhay niya. Tinitigan ni Hope si Finn na nagtataka. Palagi niyang nararamdaman ang lalaki na tila kakaiba. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Nagbihis si Carlos, naghanda na umalis sa villa at tumungo sa Hearty Island. Umiyak si Esther na may pulang mata at nag-aalalang sinabi, babe, kailangan mong iligtas ang aming anak. Kung may mangyari man sa kanya, hindi na ako mabubuhay. 3 araw nang umiyak si Esther. Nang maisip niya ang kanilang anak na nasa panganib pa rin, siya. Hindi napigilan ng luha ang pagpatak. Humakbang si Carlos para panasan ang mga luha ni Esther. He comforted gently, baby, don't worry. I will take sa bahay ng anak natin. Ang kanyang mga salita ay nagpaga ng hindi maipaliwanag na kalagayan ni Esther.